Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Camille, 19 years old at taga Marinduque. Hindi man kami yung nakakaangat sa buhay, ay marami pa ring nagsasabi na mukha raw akong dalagang mayaman. Hindi man sa pagyayabang, makinis at maputi ang kutis ko, na baka naman ako pa raw sa mga kamag-anak namin noon na may lahing Kastila. Marami na ring nanligaw sa akin. Karamihan mga kaklase ko, at meron din mga tricycle driver dito sa amin. Pero iba kasi yung tipo ko. Mas attracted ako sa mga lalaking may edad na, yung mga nasa 40s or 50s. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit ganon ang hanap ko sa lalaki. Hindi ako nandiri, pero alam kong nakakahiya kung ikukwento ko yon sa mga kaibigan ko. Kaya dito ko nalang isisiwalat ang lahat ng aking saloobin at karanasan. Gayunman, ay pangarap ko ang makapagtapos sa pag-aaral para makaangat sa buhay. Pero sa kasamaang palad, ay nahirapan ang magulang ko na pag-aralin ako sa kolehiyo. Kaya nabakante ako ng isang SEM nung time na yun. Sapat lang kasi sa pang-araw-araw namin ang kinikita ng mga magulang ko. Madalas nga'y kapos pa kami sa mahal ng mga bilihin. Idagdag mo pa ang mga naipong utang namin na hanggang ngayon binabayaran pa rin namin. Gustuhin ko mang tumulong sa kanila para may maipandagdag kami sa panggastos, ay hindi naman ako pinapayagan ng mga magulang ko. Dahil mas gusto raw nila na mag-aral lamang ako, dahil yun lang daw ang tanging yaman na maipapamana nila sa akin. Yun nga lang ngayon, wala na silang choice. Kolehiyo na ako at mas malaki na ang gagastusin namin, lalo't wala namang state university na malapit dito sa amin. Hanggang sa maswerteng makatanggap ng tawag si tatay sa kanyang kaibigan. Naninong ko pa pala. At sinabi nitong naghahanap sila ng katulong. Ipinresenta ko agad ang sarili ko. Kahit na nahihiya ako magtrabaho bilang katulong, since mataas din ang pangarap ko sa sarili ko. Iniisip ko na lang na pansamantala lang naman, at pag nakaipon, ay maitutuloy ko rin ang pag-aaral ko. Sigurado ka na ba talaga sa gusto mong to, Camille? Mahirap magtrabaho, baka hindi mo kayanin. Nag-aalalang sabi nila sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, pang-5 beses na nilang naitanong sa akin yun, kung handa na ba talaga akong magtrabaho. Natatawa na nga lang ako sa kakulitan nila eh. Sigurado na po ko. Alam ko pong mahirap talagang magtrabaho, pero ganoon naman po talaga, diba? Kailangan mong paghirapan lahat. Tsaka alam ko pong nahihirapan na kayo sa mga gastusin. Kaya kahit po sana kaunti, makatulong naman ako sa inyo. Mahabang sagot ko. Pasensya ka na ha. Dapat nag-aaral ka ngayon eh. Hindi ko palang talaga kayang pag-aralin ka sa kolehiyo. Hayaan mo at pag-iipunan natin yan para makabalik ka pa sa pag-aaral mo. Umiling ako at sinabing, hindi na po. Sa susunod na lang ako mag-aaral. At ako na pong bahala dyan. Sagot ko. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang dumating si Ninong Alan. Galing pa siyang Maynila at sinadya lang na pumunta dito sa Marinduque para masundo ako dahil yun ang napag-usapan nila ni tatay. Ito na pala kaagad si Camila, no? Dalaga na talaga. Huling kita ko sa kanya 1 taong gulang pa lang yata siya. Nakangiting kwento ng may edad na lalaki. 50 years old na si Ninong. Pero kung pumorma akala mo bagets pa rin. Iniisip ko tuloy na baka babaero ang matanda. Maya-maya,
Nahuli ko siya na pinagmamasdan ng kabuuan ko, mula hita hanggang mukha ko. Saktong naka-shorts kasi ako ng manipis at sando lang nung dumating siya. Napangiwi na lamang ako ng palihim dahil medyo nakaramdam ako ng hiya. Kinabukasan, maaga kaming bumiyahe ng matanda papuntang Maynila. Sa biyahe, napagtanto kong mabait naman pala siya. Panay pa nga ang tanong niya kung kumusta raw ako at kung hindi ba raw ako nalulula dahil masyadong malayo ang naging biyahe namin. Sinasagot ko naman siya na hindi at ayos lamang ako. Hindi naman naging mahirap ang trabaho ko kina Ninong. Madali akong nakapag-adjust sa tulong na rin ng mag-asawa. Linis-linis lang sa malaking bahay nila, sa kanilang swimming pool at tagahugas ng plato. Yun lang naman ang ginagawa ko. Araw-araw sinisigurado ko talaga na nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko sa kanila. Dahil ayaw kong mapahiya at ayaw kong maisipan nila na ibalik ako sa probinsya. Kung may ayaw siguro ako sa trabaho, ay yung araw-araw na pagkapansin ko sa mga tinginan at ngiti ni Ninong sa akin. Hindi naman sa ayaw pero parang hindi lang ako sanay na lagi akong nasa atensyon ng iba. Ayaw kong mag-assume, pero may kakaiba talaga. Hinuha ko na baka may gusto siya sa akin. May isang beses pa nga na naabutan ko yung matanda na nasa loob ng aking kwarto. At bit-bit yung pinagpalitan kong aunties. Pero tila meron pang hinahanap na iba sa mga labahin ko. Saktong-sakto pa nakakatapos ko lamang mag-shower noon. At ang isang manipis na tuwalya lamang ang nakatapis sa akin. Hiyang-hiya at kabadong-kabado talaga ako nung araw na yun. Mabuti na lang at hindi niya ako napansin sa likuran. Dahil hindi ko naman nabuksan ng maigi ang pinto ng kwarto ko. Kaya agad akong bumalik ng banyo para umiwas at makapag-isip-isip. Na-shock talaga ako nung time na yun. Hindi ko alam na may tinatago pa rin palang kalokohan kahit ganun na ang edad niya. Pero sa huli, napangiti ako at ngumiwi. Sa pangalawang buwan ko na naka-stay kina Ninong Alan bilang kasama nila, ay nakatanggap ako ng balita na ilang linggo na palang nilalagnat si nanay dahil sa matinding pag-ubo. Gustuin ko man na umuwi para maasikaso siya ay hindi ko naman magawa dahil wala pa naman akong sapat na pera. Kaya ang ginawa ko na lamang ay nag-cash advance ako. Mabuti na lang at mabait naman ang mag-asawa. Naunawaan nila ang sitwasyon ko, kaya mabilis nila akong napahiram. Isang umaga, maaga akong nagising. Wala na si Ninang nang lumabas ako sa aking kwarto. Ang sabi lang ng matanda ay maaga raw pumunta ng palengke ang misis niya para mamili ng ipangahanda mamaya dahil birthday daw ni Ninang. Halika na at sumabay ka na sa aking mag-almusal, iha. Alok sa akin ng matanda. Matamis akong ngumiti at saka naupo sa upuan kaharap niya. May plato na rin na nakahanda roon, kaya naman dali-dali na akong kumuha ng kanin at ulam. Pansin ko ang panunood sa akin ng matanda habang nag-aalmusal ako. Pansin kong nakafocus ang mata niya sa bibig ko. Ilang na ilang ako, pero may part sa akin na parang kinikilig ako. Lalo't alam kong natatakam sa akin ng lalaking may edad na. May konting kiliti sa aking pagkatao, kaya hinayaan ko na lang siya na pagmasdan ako hanggat gusto niya. At doon ko na pagtanto sa sarili na pilya din pala ako. Kailangan mo pa ba ng ekstrang pera? Tanong niya na ikinagulat ko. Natigilan ako at tila napangiti. Bakit po? Ibibigay mo na po ba yung pamasko niyo sa akin? Nakangiting biro ko.
Masigit pa sa pamasko ang ibibigay ko, iha. Yun ay kung papayag ka. Sabi niya sa seryosong tono. Bakit? Ano ho ba yung gusto niyong mangyari? Nagtatakang tanong ko. Kahit na sa totoo lang, alam ko naman na kung ano ang nais ng matanda sa akin. Nasa tamang edad na rin ako at hindi na ako inosente para hindi makuha ang pahiwatig niya sa akin. Pero imbis na sagutin ako ng matanda, ay tila nag-isip ito ng malalim. Tila ba tinatansya niya kung magagalit ako at baka natatakot ito na baka magsumbong pa ako sa asawa niya. Nang mapansing nakatingin na lang siya sa akin at hindi na sumagot pa, ay inubos ko na lamang ang atensyon ko sa mesa. At nang makatapos ako'y nagsimula na ako sa paglilinis. Maya-maya, nanood ng TV ang matanda habang ang salas naman ang lilinisin ko. Nahiya naman akong paalisin siya roon, kaya minabuti kong maglinis na lang din kahit nanunood pa siya. Nagpupunas ako ng alikabok sa center table nang mapansin kong napasulyap siya sa aking pagkakayuko. Sando lang kasi ang suot ko ng time na yun. Dahil galing lang ako sa paglalaba ng damit ng mag-asawa. Hinayaan ko na lang siya. Dahil unti-unti na rin naman akong nasasanay sa matanda. Ilang sandali pa, dumating na rin ang misis niya. Dala-dala ang mga pinamili niya sa palengke. Tumulong ako sa kanyang mga lulutuin. Panay ang kwentuhan namin habang nagagayat ako ng sibuyas at bawang. At nagagawa naman ng coffee jelly si Ninang para daw may dessert kami mamaya. Eksaktong 4:00 ng hapon na kami nakatapos ni Ninang sa lahat ng mga niluto namin. Yun din ang oras ng pagdating ng mga bisita nila. Marami-rami ring imbitado para sa kanyang kaarawan. Kaya medyo late na rin talaga bago natapos. Halos lahat ng mga bisita dumating na maayos, pero umuwi ng mga lasing. Inabot na nga rin sila ng madaling araw. Hindi ko rin naman masisisi dahil minsanan lang din naman talaga ang mga ganitong salo-salo. Noong maaga-aga pa, abala rin ako sa pagtulong kay Ninang sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ngunit nang lumalim na ang gabi, inabutan na rin nila ako ng alak. Kaya nalasing rin talaga ako. Pero hindi katulad ni Ninang na bagsak na at nakahiga na lamang sa sofa na nasa salas. Nang makabalik ang mister niyang si Allen galing sa paghatid sa ilang bisita nila, ay napailing na lamang siya nang makita ang sitwasyon ng kanyang misis na wala ng kamalayan dahil sa himbing ng pagkakatulog. Dali-dali nitong binuhat ang asawa at dinala sa kanilang kwarto. Ako naman, kahit medyo lasing na, ay nagawa ko pa rin magligpit ng kalat kahit na kaunti. Para bukas, wala na akong masyadong gagawin. Maya-maya lang, bumaba na rin ang matanda galing sa kanilang kwarto. At laking gulat ko nung bigla niya akong niyakap at dinala sa sofa. Medyo lasing na rin ako nung time na yon. At nahihilo na rin. Kaya hindi ko na nagawa pang tumanggi. Lalo na nung unti-unting naglalaglagan na sa sahig ang suot ko. Napapikit na lang ako ng mga oras na yon. Lalo na nung tuluyang ibaba ng matanda ang short niya. Sa puntong yun, bigla akong kinabahan na may halong excitement. Hindi ko alam na mapapamangha ako ng matanda. Kaya napakagatlabi na lang ako. Hanggang namalayan ko na lamang ang sarili ko na kusang ibinukas na ang mga hita ko para sa kanya. Hindi na ako nagpakipot pa. At niyakap ko na rin ang matanda. Kasabay ng pag-uga ng matibay na sofa. Hinayaan ko na lang siya na anihin ang unang karanasan ko bilang babae.
hanggang sa paulit-ulit niya akong pagsawaan ng gabing yun. Tuluyan kong nakalimutan na malaking kasalanan ang pumatol ako sa kanya dahil may asawa na siya. Nakalimutan ko kung sino kami sa buhay ng isa't isa. Parang nawalan ako ng pakialam sa mundong ginagalawan namin dahil sa aliw ng natatamasa na kahit ninong ko pa siya ay nagawa kong patulan siya. Lalang oras na yun ay walang ibang mahalaga sa akin kundi maabot ang alapaap. Simula nung gabing yun ay naging madali na sa akin na muling isuko ang sarili sa matanda. Hindi lang isa, 2 o 3 beses na may nangyari sa aming dalawa ng matanda. At lahat ng mapagkakataong kaming dalawa sa bahay ay hindi namin pinapalampas. Halos 2 buwan din kaming nagkaroon ng lihim na relasyon ng matanda. Naging mabait siya sa akin. Lahat ng gusto ko ay binibili niya. Bagong cellphone, damit, maski alahas, ay binilihan niya rin ako. At sa 2 buwang magkasama kami, ay naging madali rin sa akin ang pag-iipon ng pera. Lalo't panay din ang abot niya sa akin, dahil alam niyang para naman yun sa pag-aaral ko sa susunod na semester. Pero kahit na napakabait sa akin ng matanda, ay hindi ko talaga maibigay ng buo ang pagmamahal ko sa kanya. Doon ko nalaman na attracted lang ako sa kanya dahil may edad siya. Pero hindi nangangahulugan nun na siya na ang mamahalin ko dahil umpisa pa lang ay mali na ang lahat. Hanggang sa sumapit ang enrollment, kaya nagpa siya na akong umuwi. Nagpaalam ako sa mag-asawa at nagpasalamat sa lahat. Mabuti na lang at pinayagan din ako ng matanda dahil inamin niya minsan na mababaliw daw siya kapag umalis ako. Oo, naging maswerte siya dahil pumapayag akong makatabi siya sa kama at ibigay ang lahat sa kanya. Pero maswerte din naman ako sa kanya pagdating sa luho. At masasabi kong hinahanap-hanap ko rin ang mga haplos niya sa tuwing malamig ang gabi. Pero lahat ng yun ay may hangganan. Una pa lang ay alam kong panandalian lamang yun. Kasal siya at ayaw kong maging kabit niya panghabang buhay. Kahit na nasa malayo ako ay panayang tawag at pangangumusta sa akin ni Ninong Ala ng patago. Palagi niya rin akong tinatanong kung kailan daw ako babalik sa Maynila na hindi ko naman magawang masagot dahil hindi ko pa talaga alam kung kailan ako makakabalik. Pero kahit ganon, ay hinahanap-hanap ko pa rin talaga ang presensya niya, lalo na sa tuwing malamig ang gabi at malungkot ako. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento. Hanggang sa muli.